is offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation, the Pranic Healing Foundation of the Philippines, and La Pue Drug Incorporated. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya, ang ika-12 na linggo sa karaniwang panahon, na may temang pag-asa natin sa kabila ng lahat. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated, ng Society of the Divine Word SBD, at ng CDO Food Spear Inc., ang banal na misang ito sa CDO Food Spear Chapel, number 560 West Service Road, Paso de Blas, Valenzuela City. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Vic Robles, Kura Paroko ng Parokya ng Santo Niño, Kalumpit, Bulacan. Kasama si Father J. Santos, Kura Paroko ng Parokya ng Mahal na Birheng Santo Rosario, Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan, bilang katuwang na pari. Ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng CDO Coral. At bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magsitayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa. Simulan natin ating pagtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo ay sumayo nawang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nasa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, hingin natin na ang Panginoon ang maging sentro ng ating buhay. Sa mga pagkakataong hindi siya naging sentro ng ating pamumuhay, taus-puso natin itong pagsisihan. Sabay-sabay, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawari sa ating mga nagawang mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para sa aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat ang mga pinatatag ng iyong pag-ibig, ikay walang pinapabayaan na masadlak sa ligalig. Inilulod namin ito sa pamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, si Job ang sagisag ng lahat ng mabuting taong nahaharap sa hindi inaasahan at hindi karapat-dapat na hirap at pagdurusa. Sa paghanap nila ng mga paliwanag, sila, gaya ni Job, ay maaaring magtanong tungkol sa pagiging makatarungan ng Diyos. Ang sagot ng Diyos ay malimit na siyang hindi nila inaasahan, ngunit lagi namang paanyaya sa kanila para manalig sa kanyang kapangyarihan at habag.
Ang unang pagbasa at salmong tugunan ay ihahatid ni Miss Grace Manalang. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat, nang mula sa kalaliman, ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa salmong tugunan, ang ating itutugon, Panginooy papurihan sa pag-ibig niya'y kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya'y kailanman. Mayroong naglayag na lulan ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahangahangang ginawa ng poon na hindi matarok. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya'y kailanman. Nang siya'y mag-utos, nangalit ang dagat. Hangin ay lumakas, lumaki ang alon na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas ang sasakyang ito'y babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya'y kailanman. Nang nababagabag, sa Panginoong Diyos sila ay tumawag. Dininig nga sila at sa kahirapay iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya at kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya'y kailanman. Nang tumahimik na sila ay natuwa. Naghari ang galak at sinapit nila yaong pakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya'y kailanman. Sa ikalawang pagbasa, tuwin ay ipinagpapasalamat ni Pablo ang alaalang namatay si Hesukristo para sa lahat ng tao. Para sa Kanya, marapat lamang na lahat tayo'y mabuhay para sa Kanya na namatay para sa atin. Ang ikalawang pagbasa ay ipapahayag ni Miss Maylin Angeles. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ng aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao, sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang mga malalakas na unos. Inampas ng malaking alon ng bangka. Ano ba't halos mapuno ito ng tubig? Si Jesus naman nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka. Natutulog. Ginising siya ng mga alagad, Guro, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus, iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin. Tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas. At nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang araw sa inyong lahat. God is good All the time, all the time. God is good. Unang-una ay binabati ko ang CDO sa kanyang 49 years celebration. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Siyempre po, ito ay na-establish sa June 25, 1975 na pala. Ano? So 49. At siyempre po sa pamilya Ong, siyempre sa Yumaong Sir Pepe, sa ating binabuting Ma'am Cora, si Nanay, at mga anak niyang si Jerome, Charmaine, at Jason. Sila ay naging kalakbay ko at kayo na sinisuma ko yung 32 years na naglakbay. Kaya alam niyo yung synod, ibig sabihin nito, sama-samang paglalakbay. Sabay-sabay, Samang paglalakbay. alam niyo si Father Jay, nakasama ko paglalakbay. Mas matanda ako dyan. Next year pa lang siya, 25. Nagkatabi kami sa retreat. Nung panahon na yon, meron akong bautistery, yung ginagamit sa binyag, na luma na pinalitan ko. At nung pumupo ako doon, ang nasa isip ko, sayang naman kung tatapon ko ito eh. Sino kaya nangangailangan ito? Sabi, nung makatabi si Father Jay, sabi niya, meron ka ba alam, Father, na mabibiling bagong bautisteryo? Meron akong luma. Kung pagtitiisan mo. Kaya doon nag-upisa ang paglalakbay. Ang CDO, na kasama ko maglakbay, nanganyayahan na nila ako sa isang Christmas party. At isa sa magandang makita natin sa Ebanghelyo sa araw na ito, tayong lahat ay dumadaan sa mga bagyo at dilim ng buhay. Amen ba yun? Totoo naman yun eh. Batiin muna natin yung mga kapatid natin na tayo napapanood worldwide. At isa dito sa Canada, sa US, sabihin niyo sa kanila, kumusta na kayo? Ayan, baka wala kasi. Alam niyo, minsan, ako nung last year, nasa Winnipeg ako, nag-bless ako ng bahay. At yung bilesan, biglaan, umorder siya ng Shanghai. Siguradong may halong CDO yan. Pagdating nung matanda, 80 years old, parang si Ma'am. Pero nagluluto siya. Sabi niya, Father, 1,000 Shanghai ang ginagawa ko halos sa dami umorder sa kanyang mga Pilipino. At nung malaman ko kayo magbe-bless, at naalang tinood po ko TV Mass, sabi niya, pumunta ako dito. Alam niyo, Father, pag kinakanta na ninyo'y alam kong may magagawa ang Diyos, umiiyak ako. Kasi po, mahirap po buhay dito. Kumbaga, may mga unos din si Lola. At sabi niya,
Pero iba talaga yung pananampalataya. Ano ang itinuturo sa atin sa mga unos at mga dilim ng buhay? In 32 years na kasama ko po kayo, nakita ko ang mga, sabihin natin, unos. Isa dito, palagay ko, lahat tayo makaka-relate, nung dumating ang pandemic, di ba? Marami sa inyo, paano na kami mabubuhay? Ang problema ng company, paano kayo dadalhin dito? Di ba? Di ba yan ang problema? Siyempre po, sa kamatayan na mahal sa buhay natin. Isa sa natatandaan ko, nung kayo nag-uumpisa, siguro mga 1990s yun, meron kayong mga nagdi-deliver na aksidente sa bandang Pangasinan nato, Ilocos. Ilocos po, tatandaan ni Jerome. At natatandaan ko, gabing-gabi, tumawag si ma'am sa akin, pwede ba kayo magmisa? Ayan, sige po. At nakita ko doon that you are a family. Merong concern sa bawat isa. May malasakit. Sabi ko nga, kapag dumarating ang mga yugto ng buhay na ito, ano kaya ang dapat natin bitbitin? Alam nyo, may maaga kami ni Father, kukwentuhan kami. Alam nyo, iba yung wisdom ng mas marami. Sabi niya, sa mga unos ng buhay natin, kailangan natin bitbitin ang CDO. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng CDO? Ano ba ibig sabihin ng regular ng CDO? Pangalan ni ma'am, di ba? Corazon. O yan. De Los Santos. Sige. So, lagay natin. Oh. So, ano yung una sa bagyo at dilim na dinaras natin? Number 1 is calmness. Tumahimik ka. God is in control. So mahalaga makita natin, dumating man ang unos sa ating buhay, God is in control ng lahat ng ito. Hindi natin pwede, alam niyo, minsan tayo nagpaplano, pero minsan hindi natin nakikita. It is God's plan. At sa araw na ito, we put ourselves. So unang word is calmness. Other word din na pwede natin ilagay dito ay courage. Ano sabi ni Jesus? Huwag kayong matakot. So courage, tapang. Iyon ang mahalaga dito. And tanong sa atin, saan ba magagalang ang courage? Saan ba magagaling yung salitang tapang? Ayan. Yung tapang ay may other word yan. Yung tibay ng loob. Matibay yung loob ko. Kailangang matigas ang aking loob. Matatag ang aking loob. Ayan. Spirit, ibig sabihin ng courage spirit, kabuhayan ng loob. Pero tingnan niyo yung loob. Kung yung loob, ano yung pagbumulan natin ng lakas sa loob? Ano yung katotohanan doon sa loob natin? Ano ang tinuturo sa atin? Number 1, para makita natin yung tibay ng loob, sino ang nasa loob sa atin? Balik tayo sa sakramento ng binyag. Nung tayo binyagan, ibinuhos ang tubig sa ating ulo. Halimbawa, sa akin, nung ako'y binyagan, pinangalan, Vicente. Ayan. Alam niyo kung paano na ako yung pangalan ko? Sa kalendaryo lang. Yung panahon na yun, titingnan lang sa kalendaryo, mabilis ang pangalan. Ngayon ang mga pangalan, yung nanggaling sa abroad, Jordan, Israel. Minsan, pangalan ng sapatos. Pero, yung pagbuhos ng tubig, number 1 na tinuturo dyan ay tinawag ako ng Diyos. Kaya tayong lahat dito, sabihin nyo, tinawag tayo ng Diyos. Sabay-sabay. At sabihin nyo, mahal ka ng Diyos. At sabihin nyo sa katabi nyo, mahal na mahal ka ng Diyos. At sabihin nyo sa katabi nyo, magbago ka na. Biro lang.
So, tinawag tayo ng Diyos. At ano yung second na nangyayari ng ibuhos ng tubig nang sabihin, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng... Ano ibig sabihin? Tumira ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yun yung nasa loob. Doon nagbumula ang tibay ng loob. Doon nagbumula ang tigas ng loob. Doon nagmumula ang tatag ng loob. Kaya nga, sa araw na ito, balikan natin yung ating mga kalooban na baka hindi natin nakita ang presensya ng Diyos. So, C, calmness. C, courage. Sabay-sabay. Ano yung C natin? Calmness. Ano yung pangalawa? Courage. Ngayon, ang sumunod natin, C, D. Ano ibig sabihin ng D dito sa ating interpretasyon sa ating pananampalataya? Daytime. Darating ang araw. Sabihin nga ninyo, darating ang araw. Hindi ba nung ang nag-upisa pandemic, hindi tayo nawalan ng pag-asa? Di ba? Kayo ba'y nawalan ng pag-asa? Hindi. Makakabalik ako sa trabaho. Makabuhay kami. Makakasurvive. Naalala ko yung kakilala ko, nurse sa New York. Alam niyo, first wave ng COVID, anak siya. Nahawa buong pamilya niya. Ang nanay niya na-incubate wala pang bakuna. Umiiyak. Pero hindi nawala ng pag-asa. Kinukwento. Noon daw time na yun sa New York, pag nag-duty siya, uuwi siya, 20 patay na dinadaanan niya. Pero hindi nawala ng pag-asa. Kay Rach, lalo yung nanay niya. Ano ginawa ko? Sabi ko sa kanya, nung tumawag, sige, bukas, online, magmimisa tayo. Sasabayan mo kami. Magdadasal tayo. So, ang mahalaga dito, sa pagtingin natin sa D-Day, mapapasok dito ang salitang hope, pag-asa. Habang may buhay, may... Pero ang tanong, saan nagmumula ang pag-asa? Babalik ulit tayo doon sa una. Sa loob. Yung tibay ng loob sa ating puso. Sapagkat nandoon ang Diyos sa atin. Loob. Alam niyo, nagdasal, nakasurvive yung pamilya. At lumabas yung kanilang ina na nurse. At nung lumabas siya, Mother's Day, natatandaan ko yon na kunang pa sa news sa New York, Mother's Day. At pumunta yung mga kapwa nurses na nag-motorcade at ngayon muling nagtatrabaho. So sa buhay natin, kung tayo may katatagan ng loob, courage, kung makikita natin yung calmness, they will come. Bumagsak man. Alam ko sa buhay din ng kumpanyang ito, hindi naman diretso lagi. Up and down. Pero sa gitna nito, nakita natin that God is in control. Amen. And lastly, the word is O. Ano yung O? Sabihin niyo, offering. Sabay-sabay. Iyalay natin yung sarili natin. So kung nandun na tayo sa puntong iyon, iyalay natin. Ilang linggo na nakaraan, birthday ni Padre Pio, inanyahan ako magmisa. Dumating ako. Pagdating ko, sabi sa akin, Father, hindi tayo ng misa, 10:30. So sabi ko, wala naman ako. Sige, habang instead na umalis, sabi ko, uupo na lang ako dyan sa harap ng dyan sa gilid ng altar, maglagay ka ng upuan, at ako'y upot, baka may gusto mag-umpisal. By surprise, may lumapit. Sabi ng babae, birthday ko po, Father. Papunta ako dito, nagdasal po ako. Ang dasal ko po, sana may paring nagpapakumpisal. Pagdating ko po, nandiyan kayo? No? Kasi sabi niya, dumadaan po ako sa mating pagsubok. Ibig sabihin nito, may bagyo siya. Ibig sabihin nito, may dilim. Bakit? Kamamatay po ng aking asawa. Ha? Anong kinuha tayo? Na-aksidente po sa motor.
tinanong ko, ilan yung naiwang anak sa iyo? 2 po. 1 2 taon at 5 taon. Nagdasal ako, Panginoon, bigyan mo po ako ng tatag at lakas. Ang sabi ko sa Kanya, yun pala ang dahilan kung bakit ako umupo dito. Gagamitin pala niya ako para sabihin sa inyo, take courage. Magkaroon ka ng loob. Darating din ang umaga. At ialay mo ang iyong sarili. At kapag ito ang naging buhay natin, ano ibubunga? Ito po palang CDO ay biniyayaan ng isang foundation na kung tawagin ay Odyssey. Ngayon ay 20th year na pala. Amen ba? 20th year ng Amen. At ano ay binubungan? Ano ba ang kuwan nito? Establish ito para sa mga mahihirap, sa mga nasa laylayan ng lipunan, mga mahihirap. And hopefully, by this corporate response, maganda po yung inyo, corporate, yung pagmamalasakit sa mga mahihirap. At yan din ang dulot ng ating Santo Papa. Kaya nga, ano ibubunga ng ating pagtugon? Kung ang CDO ay kinakain natin, may 4 itong ibubunga. At yan ang binubunga ng Odyssey Foundation. Ano po yon? Kalusugan. Health. Di lamang siguro physical, dapat spiritual. Kaya sa pamagitan ng misang ito, pangalawa, ito ay nagdudulot ng buhay, kabuhayan. Kaya nga, buhay. Paano tayo mabubuhay? Pangatlo, yung binibigyan ng pansin ngayon ng ating Santo Papa, yung kalikasan. Alam niyo, makikita natin yung global warming natin ay bunga ng pagpapabaya natin sa ating kalikasan. Kailangan ng pagtugon. Halimbawa, may isang lugar sa Bohol na kung tawagin ay man-made forest. Kung nakita ninyo yun Pagpunta kayo doon, napakaraming kukuha. Pero alam niyo, kaya na lumaki ng ganun yun dahil nagtugon sila. Kaya nga, ngayon ay isang magandang, sabihin na natin, kalikasan, forest yun. So, sa ating pagpapatuloy, hopefully, sa inyong pagdating sa 50 taon, may ibubunga nawa itong 3 bagay. At itong 3 bagay nito, una, sabihin ito, communion. Sabay-sabay, pagkakaisa o pagbubuklod. Dalawa, isa itong paraan para mabuklod kayo. Pangalawa, ano pa ibubunga ng ating banal na misang ito? Ang CDO ay patungo sa participation. Sabay-sabay, pakikibahagi. Bawat isa sa inyo ay iba't iba ang ginagampanan. Mahalaga ang bawat isa. Sana at pangatlo, mahalaga nating makita na sa banal na misang ito ay humahamon sa atin ito ng pagmimisyon. Sabay-sabay, pagmimisyon. So ano ang mission ng CDO? Na sa pamagitan ng inyong mga produktong pagkain, mabuklod ang pamilya. Sama-samang kumakain. Nag-uusap. Nagbubuklod. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, bibihira na ang pamilyang sama-samang kumakain. Nagkukwentuhan, nagdinilay. At yan ang ating layunin. Ibalik sa mga tahanan ang pag-upo sa pagkainan. Magkwentuhan. Ikwento ang mga karanasan. Mayroon ako isang kakilala na simula sa pagkabata hanggang tumanda ang kanilang anak. Every day, sabay-sabay sila kumakain ng hapunan.
Ano bunga nito? Pagkakaisa, communion sa pamilya, nag-participate ang bawat isa at naging bahagi sa pagbuo ng isang pamayanan. Sa bisang ito, baunin natin ang CDO. Courage, calmness, they will come. At pangatlo, let us offer ourselves to God. Tumahimik tayo sa mandali para ipagdasal ko po kayong lahat na naririto. Panginoong Jesus, salamat po sa biyaya ng pagbubuklod mo sa amin. Sa oras na ito, aming ipinagdadasal, lalong-lalo na ang mga sumusubaybay sa Family TV Mass na ito. Ang mga manggagawang Pilipino na nasa ibang bansa na nagpapagal para sa kanilang pamilya. Sa pamagitan nawa ng misang ito sa tulong ng CDO, maabot namin ang bawat tahanan. Buklurin mo po ang bawat pamilya. Pagaligin mo po ang mga may sakit. Bigyan ng tatag ang mga pinanghihinaan ng loob. Sa araw na ito, ang tapang ng loob ay maranasan namin sapagkat tinawag mo kami nung kami binyagan na ikaw ay tumira sa puso namin at ikaw ang nagbibigay tatag sa amin. Sama-sama nating purihin ng Diyos, walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-unang, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya nawa. Tatayo tayo at dasalin ng malakas ang pananampalataya. Sabay-sabay, Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos na amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa mga nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. bunsod ng kabatiran, tayo ay napaligiran ng iba't ibang uri ng kahirapan. Tayo ay mapagkumbabang dumulog sa Panginoon at manalangin para sa pangailangan ng sangkatauhan. Ating babanggitin ay, Panginoon, dinggin mo kami, tayong lahat. Panginoon, dinggin mo kami. Ang panalangin ng bayan ay pamumunuan ni Regine Coray. Para sa inang simbahan na pamayanan ng mga disipulo ni Kristo, naway lagi siyang dumulog sa kanyang tagapagtatag at tagapagligtas para sa kanyang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga kura paroko, nawa sila'y maging laging maawain sa mga dumaranas ng matinding kahirapan at nangangailangan ng tulong. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pamilyang nagdaraan sa krisis pangkabuhayan, naway makatagpo sila sa pananampalatayang Kristiyano ng bukal ng pakikipagkasundo, kapayapaan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng may sakit, lalo na sa mga may taning na sa buhay, naway kumapit sila sa mapagpagaling na presensya ni Jesus at patuloy silang manalig sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating sarili at sa mga mahal natin sa buhay, naway mailigtas tayo sa lahat ng panganib
pagpalain tayo sa ating mga gawain at patuloy na magtiwala sa mapagligtas na grasya ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga migranteng umiiwas sa gutom at gyera na napipilitang mangibang bansa sa kabila ng panganib at karahasan, makatagpo nawa tayo sila ng pagpanggap at pagkalinga sa mga bayang pagbubukas ng pintuan sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pasasalamat para sa ika-20 anibersaryo ng ODFC Foundation. Manalangin tayo. Panginoon, digin. Pasasalamat ng Food Sphere Incorporated para sa ika-49 na anibersaryo. Manalangin tayo. Dinggin mo kami. Pasasalamat para sa kaarawan at anibersaryo ng kasal ng ating mahal na Chairman, Founder, Ma'am Corazon Diong at Mr. Jose Ong. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Misa pasasalamat para sa pamilya nina Malu Agkawili, Maria Cristina Samano, Claire Esguera, Nemesio Alvarez, Luis and Luel Gomez, Candido and Eloisa Pua, and Reblado family. Agarang paggaling para kina Dennis at Linda Rebloblado, Stella at Gerardo Canlas, Jean at June Hara at John G. Del Castillo. Panalangin para sa kaluluwa nina Dominador, Deborah, Gaudencio, and Ruth Cabatu, Juan, Nilda, Rina, Segundina, Potenciana, and Vicente Sr. Rebloblado. Liberato, Rosita, Cesar, and Leticia Meneses, Alberta and Mateo Macasaet, Federico Larino Jr., Gary Lynn Minor, James Del Mundo, Renato Nierva, at Roy Laurente. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mga kapatid, ang banal na misa ay pakatagpo natin si Jesus na naglalakbay. Alam ko may magagawa ang Diyos. God is in control ng ating buhay. Muli natin bigyan ng lakas ang ating loob upang tuklasin ang Diyos sa puso natin na darating ang araw na ialay natin sa araw na ito ang ating buhay. Tayong lahat, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, tayong lahat. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ang Diyos. Tayong lahat. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ang Diyos. Maaaring ilagay yung kanang kamay sa puso natin. Pagdadasal, Ama naming mapagmahal, sa araw na ito, muli namin natuklasan na Ikaw ang tumawag sa amin, na Ikaw ang may kontrol ng aming buhay. Sa aming pagdaan sa mga bagyo at unos ng aming buhay, sa mga kadiliman na nararanasan namin ngayon, tanggapin mo po ang aming pagpanalangin. Patatagin mo po ang bawat isa sa amin, ang mga pamilyang naririto, ang mga nahihirapan at may karamdaman. Hilumin mo ang mga sugat. Buklurin nawa tayo bilang tanda ng pagdadasal sa bawat isa. At maring patong yung kanang kamay sa balikat ng katabi mo, right hand. Hallelujah.
Siya ay muli. Siya ay muli babalik sa atin. Kanang kamay. Hallelujah. Pagdasal may katabi mo. Upang tayo kunin. Yung kaliwang kamay naman. Yung kaliwang kamay sa katabi nyo, may magandang mangyayari. Sa araw na ito, sa misang ito, muling pinibigyan ng tatag ang bawat isa sa atin at hinihilom ang sugat upang harapin mo ang mga pagsubok na iyong buhay, sapagkat ang Diyos ang may kontrol ng ating buhay. Sa araw na ito, ialay mo ang iyong sarili sa Panginoon. Kung lalapit kay Jesus. Bawat panalangin. Panginoong Diyos, bukal ka ng mga pag-asa at kaligtasan. Ligapin mo ang iyong bayang dumudulog sa iyo ng buong pananalig. Patuloy nawa naming malasap ang kapangyarihan na iyong mapagligtas na pag-ibig. Isinasama namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo tayong lahat Magsukupong at lahat. awit sa pag-alay. Ating munting alay ay para sa kawagawan. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Guys, paliwanag ang pag-isenso, inisenso ng alay sapagkat ang handog nating tinapay at alak
mamayang konti ay magiging tunay na katawan at dugo ng Panginoon upang bigyan tayo ng tatag na harapin ang mga pagsubok ng ating buhay. Inisensuhan ang pare sapagkat siyang nagdadala ng lahat ng iyong mga panalangin at pagsusumamo. Inisenso ng bayan sapagkat patuloy tayong tinatawag maging bayang banal. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga paghahain ito ng papuri at kabutihan na dulot ng iyong kadalisayan. Kami nawa ay makapag-alay sa iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang lumikha ng tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-ulan at tag-init. Ikaw ang humuhubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran ng pagganap sa pananagutan ng iyong pinagkakatiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Awitin ng santo. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati yon, niabot yon sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din na matapos sa punan nawakan ng kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi ang Magsitayo po misteryo ang ng lahat. pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkabatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya nalay namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ibabuklod ng pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo si Jose. Tinawag mo sa daigdig na ito nung siya'y binyagan na kaysa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon, pumanaw, naway makaysa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo, mga kabatid namin na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo, paging dapating kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kabiyak ng puso ni Maria, ang lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa anyo ng tinapay at alak. Kaya tayo nakakatawag sa Diyos na Ama namin. Awitin natin, Ama namin, maaari lahat ng kamay o magdawin. At ialay natin ang ating mga taimtim na panalangin sa araw na ito. Maawit tayo ng malakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang
Lumaya sa lahat masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanalbikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iwan ko sa aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasuwalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Tandaan na ang kapayapaang nagmumula kay Jesus ay pumapasok sa inyong mga puso, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kapayapaan sa inyo. Magsiluhod po ang lahat. Naririto ang kordero ng Diyos. Narito si Jesus, nagpapatigil sa mga unos at kadiliman ng ating buhay. Sa Kanya natin isuko at ipaglingkod ang ating buong sarili. Panginoon, hindi po Karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. maranasan nawa natin at awat sabag ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap ng banal na komunyon.
Panalangin para sa pamilya. Yumuko po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan ng CDO family. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklorin po ninyo ang lahat ng mga pamilya ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway, ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang maging inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway, ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilya upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tatayo po tayo para sa pawakas na panalangin. Pawakas na panalangin. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawang dugo na iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang aming taimtim na ginaganap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bumuna tayo sa bandali para sa ayan. Unang-una po ay nais ko po magpasalamat. Siguro hinga natin si Sir Dirom ng ilang kataga para sa 49. Pwede mo kayo, diyan. Para sa 49 years ng ating CDO. Thank you, Father, and magandang tanghali sa inyong lahat. Binabati ko kayo lahat, bawat isa sa ating mga karepublika, ng isang happy 49th anniversary. Yes, alam nyo naman lahat, we're celebrating our 49th year this June 25. Next week na, lapit na, no? And it's also a good way to remind all of us, a good time to remind all of us na in 1 year's time, we will be celebrating our milestone 50th anniversary. So, maghanda tayong lahat, ano? Gusto ko lang samantalahin itong pagkakataon na ito para pasalamatan ang bawat isa sa inyo, para tingin na rin dyan sa mga kasama nyo, yung pasasalamat ng aming pamilya sa inyong taus-pusong malasakit, hard work, dedikasyon, para patuloy na maitaguyod itong ating kumpanya, no? Sa kabila ng tuloy-tuloy na mga pagsubok, natural lang yon, kasama lang yan talaga, kasama naman yan, pero importante, lahat tayo dapat nakaka-respond at na-address natin, nasusolusyonan natin yung mga problemang dumarating sa araw-araw, no? Dahil tulad nung naging kasama namin kayo sa pagtatatag at pagtataguyod nitong kumpanya, nitong nakaraang 49 years, inaasahan namin na sana sama-sama tayong maitawid ang ating 50th year and another 50 years after that. Okay? So, gusto kong magpasalamat sa mga nag-organize nitong ating televised na TV Mass na to. And gusto kong pasalamatan sa kanyang 32 years ng dedikasyon at tinuturing naming kapamilya kasama natin dito sa CDO. Palakpakan natin si Father Vic Robles. Maraming salamat din po, Father J, for co-celebrating this Mass. Pareho silang taga Bulacan. Parang tayo
kahit sa Valenzuela tayo lumaki, kinukonsider natin sarili natin parang adopted children of Bulacan na rin. Kayo pula, si Father Vic ngayon, tulad ng nasabi niya, nasa Kalumpit, Bulacan, at si Father J naman nasa San Ildefonso naman. Ano? So maraming salamat sa inyo. Salamat sa ating mga offerers, sa ating mga lay ating mga server, hindi lay minister, no? Ating mga bata pa kayo para maging minister. Siguro paglaki nyo pang konti. Oo nga, bilang simula. And of course, sa ating CDO Choral, palakpakan natin ang ating CDO Choral. And lastly, salamat sa inyong lahat sa pag-celebrate, sa pag-attend nitong ating televised na TV Mass and anniversary Mass ngayong araw to. Magandang tanghali sa inyo lahat. Unang-una po, maraming salamat. Siyempre, si Ma'am ay nagdiwang ng kanyang birthday. Happy birthday, Ma'am. Sabay-sabay. Happy birthday. Sabi doon sa ano daw yung patching word ni Ma'am? Kumain ka na ba? Sabihin nga nyo, kumain ka na ba? At siyempre, CDO yan. Ano yung C? Ano yung C? Sabi ko, courage, calmness, D, day, at O, offering. Ayan. Dahil po sa offering, alam niyo, dahil po ang pangalan ni Ma'am ay Corazon, itong bibigay ko sa kanya to put in the heart. Alam niyo, nagpiesta ang Mahal na Puso ni Jesus at nilalagay yan. Si Mama ay member ata Mahal na Puso. Sinasabi ko yon. Kaya yung nilalagay niyan, gusto niyo maging close sa puso ni Jesus. So sa 32 years po ng kalakbay kayo, Republikana, no? Nais ko po ipagkaloob kasama si Father J, ang munting ninyong ito, at yung ninyo ay hawak niya ang puso para ibigay sa inyo. Ayan, Father J. Ayan. So, maraming salamat. Ayan. Sa buwan naman ng July, ang TV Mass naman ay sa parokya ni Father J. Amen. So, yun na-announce ko na sa TV crew. Ang susunod nating taping ay kay Father J naman, ano? Sa kanyang parokya. Pinapromote niya yung 100 years ng Our Lady of the Rosary. Ayan. So, meron siya, si Father J, ano ba yung Santo Rosario sa, ang tawag nila, Apusayo. Medyo magsalita konti. Hindi na ito kasama sa mapapanood niyo sa linggo. Magandang umaga po. Kunin ko na po yung pagkakataon ng aking pong parokya, ang parokya ng mga Labiren Santo Rosario, San Ildefonso, Malipangpang. Baka hindi po kayo pamilyar. Kami pong parokya ay magdiriwang ng aming ika-100 taon, centenaryo, ng pagdating ng Birhen po. Ang Birhen po namin ay kilala sa tawag na Apo Sayong. At ito po ang aming pinaghahandaan, 3 years in the making. Kaya po ang ginagawa po namin bilang isang parokya, ang aming pong imahe ay dinadala namin sa iba't ibang parokya, sa labas ng aming parokya. Naipakilala po namin sa Quiapo, naipakilala po namin sa Antipolo, at naipakilala po namin sa Divine Mercy.
Ito po ang aming layunin, makilala si Apo Sayong sa labas ng aming parokya. At amin pong, dahil nga po paghahanda namin sa 2026, marami po kaming nais mabalakin na aming regalo sa Mahal na Birhen. Ang una po ay makapagpagawa kami ng bagong parokya bilang regalo namin sa Mahal na Birhen. Pangalawa po, ang aming ide-dedicate po namin ito. At pangatlo, ang aming pong hangarin, ang aming panalangin sa kanyang sentenaryo ay makurunahan ng episkopal ang Birhen po namin. Ito po ang aming panalangin at sana po makadalaw kayo sa aming parokya, sa Mahal na Birhen Santo Rosario, sa Malipangpang, San Ildefonso at makita nyo ang imahe namin ng Mahal na Birhen Santo Rosario na magse-celebrate ng kanyang 100 years. Salamat po. Tayo na tayo, buto ba tayo lahat? Tayo na po tayo. Bigay po namin ngayon ang blessing, kasama po si Father. Yan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko kayo para sa pagbabasbas na gagampit. Alalayin nawa kayo ng Diyos, Panginoon, sa lahat ng inyong mga pagsubok at palakasin kayo sa Kanyang biyaya. Amen. Lingapin nawa kayo sa inyong mga pagdurusa at gantipalaan kayo sa inyong pagsisikap na makaiwas sa kasamaan na gumawa kayo ng kabutihan. Amen. Gawin niya nawa kayong mga kasangkapan ng kanyang pagkalinga, pagtulong sa inyong tahanan at pinapasukan at pamayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kasama po si Father J, bigay namin ng blessing. Pagpalain kayo ng mga pag-iirihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nayalay na ang banal na misa, humayo tayong dalhin ang mabuting balita sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. All the time. God is good. The Family TV Mass was offered by Achievers Fuel and Service Center Corporation The Pranic Healing Foundation of the Philippines, and La Puedrag Incorporated.